Hello and welcome. Have you ever read Revelation chapter 12 and wondered about its deeper meaning? It's a powerful panoramic vision showing the great cosmic struggle between good and evil, between Christ and Satan. In this chapter, we see a radiant woman representing God's true church, preserved and protected throughout history. Then there's the great red dragon, symbolizing Satan's unceasing war against God's people. But the most incredible part is the dragon's threefold defeat. First at Christ's birth, then decisively at the cross, and finally in the last conflict with the remnant. We're going to explore what it means to be part of that remnant, those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus Christ. Join our deep dive study on Zoom, November 20. Okay, good afternoon everyone. Good day and good afternoon to each and every one of you. Nandito na po tayo sa ating pagpapatuloy po ng ating serye dito po sa Prophetic Insights on the Book of Revelation. Okay, I hope you have received our invitation. Ito po ay pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito po sa Prophetic Insights, ano? At ito po ang ating pag-aaralan, the Church and the Dragon, where it focused on the ever-living Church of God. Na ang Panginoon po ay mayroon po siyang representation or people over time na itong pag-aaral na ito ay nagpapakita po ng struggle between God's ever-living church and Satan. And primarily actually ito ay sa New Testament dispensation na mag-focus tayo sa failure ni Satan kung paano po siya nagkaroon ng pagkatalo. So this will be our study, the ever-living church, na kung saan ay nais ng Panginoon natin pong maunawaan na there are successes na pinakita po ng Panginoon sa atin na He will actually destroy the devil. And bagamat mayroon pong failures na naranasan po talagang kaaway dito na he wants to destroy the church, but yet at the climax in its efforts is to flood the church with unconverted. Atin po yung mapag-aralan dito sa Revelation chapter 12. Okay? Ngayon, dito po tayo sa ating prayer thought. Okay, sabi po rito sa Is the Bible Commentary Volume 7, page 974. Ang volume 7 actually is a commentary from the Spirit of Prophecy. So we don't have any worry, ano? Dahil yung ibang mga commentaries actually sa Seventh-day Adventist, volume 1 to 6, actually is not really that of Ellen G. White, but the volume 7 is actually the commentary from the Spirit of Prophecy. Okay, so sabi po rito, Satan's masterpiece of evil. Those who love and keep the commandments of God are the most obnoxious to the synagogue of Satan. And the powers of evil will manifest their hatred towards them to the foolish in extent possible. John foresaw the conflict
between the remnant church and the power of evil, and said the dragon was wroth with a woman and went to make war with a remnant of his seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So dito po ay ating pong mapag-aralan. Okay? At nais ng Panginoon na ito ay maunawaan po natin na kung saan ay the dragon was wroth with a woman. Bakit kaya na nagalit yung dragon doon sa babae? Ibig sabihin, mayroon pong nangyari bakit nagalit siya. Ano? Pero hindi po yan natin na pag-aralan. Ano? Atin po yung isa-isahin po dito sa ating pag-aaral sa prophetic insights on the book of Revelation. Only two parties upon earth. There are only two parties upon the earth. Those who stand under the blood-stained banner of Jesus Christ and those who stand under the black banner of rebellion. In the 12th chapter of Revelation is represented the great conflict between the obedient and the disobedient. Kaya ito po mga kapatid ay nagpapakita lamang na mayroon lamang po dalawang grupo. Dalawang grupo po mga kapatid. So saan kaya tayo rito? Okay? So yan po yung ating tiyakin na tayo po ay nasa side ng bloodstained banner of Christ. Kaya nga po dapat po maunawaan natin ito na kung saan sa ating pag-aaral mga kapatid ay mapapansin po natin dito na kung saan ay sabi nga po rito sa pag-aaral natin na ito ay controversy between Satan and Christ. So atin pong idalangin mga kapatid na maunawaan po natin ang ating pag-aaral sa mga oras na ito. Tayo muna ay manandali ang manalangin. Hilingin natin sa Banal na Espiritu ang katiyakan na tayo po ay makaunawa ng mga bagay spiritual dahil tayo po ay walang kakayanan na unawaan yung mga bagay nito maliban kung ang Espiritu ng Diyos ay gagalaw sa atin at magpapaliwanag po sa atin. Okay? Kahit ano pang talino natin sa lupang ito, ang mga spiritual things, mga kapatid, I can only be understood spiritually. Kaya kailangan po natin ng Banal na Espiritu. Ito po yung manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samot sino nagpapasalamat na kami po ay inyong binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral po ng inyong mga salita. Patuloy namin inasahan, Panginoon, na ang inyong gabay sa pamagitan po ng Banal na Espiritu ang siyang aming maranasan sa mga oras na ito. Amin pong pinasalamatan din ang aming mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay po sa programang ito online. Tulungan din po sila, Panginoon, na sila po ay mabuksan po ang kanilang mga puso at isipan upang sa ganoon ay sila rin po ay makapakinabang sa mga liwanag na inyo pong ipagkaloob sa amin sa pagkakataong ito. Ito po ay aming dalangin at aming inasahan na mangyari dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So, welcome po muli sa ating pag-aaral po dito sa Prophetic Insight. At nandito po ang ating kapatid, Brother Marshall. Welcome po. At sa ating mga kaibigan, mga kapatid at mga members sa iglesia ay sundan lang po natin mga kapatid at atin pong maunawaan yung ating pag-aaral sa mga oras na ito. Okay, dito po tayo natuon sa ang ating pag-aaral sa Revelation chapter 12. Last week atin pong napag-aralan yung the last part of seven trumpet na kung saan ay pinakita po yung kasaysayan kung paano po may warning and then mayroon pong mga mangyayaring distraction. Dito po sa ating pag-aaral ngayon ay ipapakita rin po yung history. Okay? History po ng History po ng bayan ng Diyos na kung saan ay pinakita po kay John the Baptist. Kaya atin pong basahin sa verse
Verse 1, and there appeared a great wonder in heaven. A woman. So this is a wonder in heaven. Okay? So ito po ay makalangit ng mga pinakita po na kung ano po ang mangyayari sa kasaysayan po ng sanglibutan. Especially dito po sa kaligtasan ng tao. Okay, tingnan po natin. So there is a great wonder in heaven, a woman clothed with a sun. So makikita po natin na parang pwede ba yun? Na mayroon pong babae na damitan ng araw. Anong ibig sabihin yan? Yan po yung unang tanong natin dyan. And the moon under her feet. So dito po sa larawang ito ay pinapakita po na yung babae, Babae, ito po ay ilustrasyon kung paano po ipinakita kay John. So itong illustration, mga kapatid, ay nagpapahayag lamang kung ano po ang nasusulat. Okay? So, babae na damitan ng araw. Okay? So, ibig sabihin, maliwanag. Okay? At sa kanyang under her feet ay nandoon po yung moon. Okay? And upon her head, a crown of 12 stars. So makikita po natin yung corona niya na mayroon po siyang 12 stars. And she being with child cried, traveling in birth and pain to be delivered. So ito pong babaeng ito ay mayroon pong dinadala. Ibig sabihin buntis. Okay? At she cried. She is traveling in birth dahil manganganak po siya. At punta po tayo sa verse 5. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Okay. So dito po ay pinapakita na kung saan ay meron pong pinanganak. Okay. Child who was to rule, okay, all nations with a rod of iron. Ang nangyari, mga kapatid, na ito pong panganganak na ito ay isang propesya na kung saan ay mangyayari. At pinakita actually ito na it was actually a part of the provisions na ni-reveal po ng Panginoon, kasi sa Amos 3:7 ay sinasabi po na surely God will not do anything unless He will reveal them to the prophets. So pinakita po yan sa mga propeta. Kaya dito po ay pinakita rin po yung kasaysayan at malalaman natin kung sino po ang babaeng ito. Okay? At mayroon po siyang anak. Pinanganak na magro-rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Siya po ay kinuha, ibig sabihin, ascended to heaven, and now he will be ruling as a king in his throne. Kasi pag trono, mga kapatid, ay hari po talaga yan. So atin pong ipagpapatuloy na malalaman po natin kung sino po itong babae. Okay. What does a woman represent in Scripture? Dahil atin pong dapat maunawaan na ito po ay hindi literal. Okay? It's not literal na babae na ang interpretation po ng iba dito, ito ay si Mary. Okay? Pero si Mary po ba ay nadamitan ng araw? Yan po yung tanong doon. Kasi mayroon po siyang, ang sabi po ng iba, kasi nanganak po siya ng lalaki. Walang iba po yan, kundi si Mary, tapos yung pinanganak na anak ay si Kristo. Di po ba? Pero mga kapatid, hindi po yan ang tamang interpretasyon. Dahil ito po ay naglalarawan ng simbol.
Okay? So what does a woman represent in Scripture? Atin pong suriin kung ano po bang simbolo ng babae sa banal na kasulatan. Kasi kung sabihin po natin na literal po yan, na si Mary po yan, ay paano po siya madamitan ng araw? Di po ba? Okay, so yan po yung malaking katanungan po sa mga interpretasyon ng ibang mga reliyon. Ano? Na pag binasa po ito, para bagang they treat it as literal na si Mary po yung babae dito at yung anak ay si Kristo. Tingnan po natin mga kapatid sa propesya. Jeremiah chapter 6 verse 2, sabi po ng propeta, I have likened the daughter of Zion to a comely and delicate woman. So daughter of Zion means church. Okay? People of God. Yan po yung representation po ng babae in the Bible. No? At sa Spirit of Prophecy po, ay may binanggit po rito na ito po ay comment doon sa chapter 17 ng Revelation. In Revelation 17, Babylon is represented as a woman. Okay. So, dalawa po yung representation ng babae dito. Yung people of God and the people of the devil. So, there are two representation of a woman. Pero dito po mga kapatid ay nagre-representa na itong babaeng ito ay nabalutan o nakadamit ng araw. Ibig sabihin, nabalutan po siya ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, this is God's people that had been guided over time. Na kung saan ay mula po yan sa simula, mayroon pong people of God. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, si Adam is part of the church. A part of God's people. Okay. Kaya nga po sabi rito, a figure which is used in the Bible as the symbol of a church. A virtuous woman representing a pure church and a vile woman as an apostate church. So dito po ay klaro na sa propesya, itong babaeng binanggit po sa Revelation chapter 12 ay people of God, the pure people of God. Okay, so hindi po pinakita dito yung vile woman na kung saan ay or apostate church. Ito pong babaeng ito representing the pure people of God. Kaya kung si Mary po ay kabahagi sa church or sa people of God, then she is just a part of it, but not herself. Hindi po siya talaga. Okay? Kundi mayroon pong banal na kahulugan na kung saan ang babae po rito ay sisimbolo sa iglesia, church. Dahil mayroon po siyang corona, di po ba? Pero sa panahon po ni Mary, may corona po ba siya? Mayroon po ba siyang kinikilala po ba siya na reyna? No. There is no authority on Mary at that point when she bear the son. Kwan nga po sila talagang hinahabol po, ano? Kaya napunta po sila sa nag-travel po sila palayo dahil mayroon pong order na papatayin. So ito po ngayon ang ating pag-aralan na pagtuunan po ng pansin. Na kung saan ito po ay maaring bago sa ating pandinig. Na ay oo nga no, ay hindi pala ito si Mary. Akala namin si Mary ito. Mga kapatid, yan po yung mga human interpretation na hindi po sang-ayon sa prophetic insight, yung makahulang pananaw na nasa Biblia po at espiritu ng hula. Okay, patuloy po tayo. Which church does the woman of Revelation 12 represent? Kung ito pong babaeng ito ay representing the church, so ano pong church yun? Okay? Sabi po rito, it was the Jewish church through that brought forth Christ. So, Jewish church. So sa panahon yun, mga kapatid,
Yan na po yung napag-aralan natin sa trumpet, sa fifth trumpet na mayroon pong star. Di po ba mayroon pong star na nahulog? Mayroon po siyang key. Yabe. Okay? May susi po siya. Yan po ay representing actually Christ. So, yung Jewish church dito ay representing the woman na siya po ay nabalutan ng liwanag. Pero paano yan na sila ba ay tunay na bayan ng Diyos? Actually, at that time mga kapatid, na bago pa man na they have rejected Jesus Christ, si Mary mga kapatid ay mula sa Jewish church. She was a Jewish. So, she is representing a church where she was a member. Kaya nga po, yung the man-child here ay, sabi nga po rito, it could not be the Christian church, for this church was formed years after his birth. So, bago po kasi nagkaroon ng Christian church, ay Jewish church muna. Okay? So, hindi po maaari na Christian church po yung babaeng ito, kundi Jewish church. The representation of God's people at that time. Okay? Nagkaroon naman po ng Christian church after na namatay na po si Kristo. Okay? Pero ang bayan ng Diyos during that time ay the Jewish church. Pero mayroon pong mga tama or representative ng tunay na bayan ng Diyos. Kasi as a whole, hindi po lahat ng Jewish church are God's people, pure. Kundi yan po ay mayroon pong mga representative sa loob ng iglesia na sila po ay naglalaman o nagkakaroon ng pure na paninindigan na represented by Mary. Okay? Because Mary was a member of the Jewish church during that time. Okay. Ngayon, after living a perfect life and being victorious over Satan, Jesus ascended on high after his death and resurrection. Kaya yun po yung binanggit doon sa verse 5 ng Revelation 12 na kung saan siya po ay kinuha. Ibig sabihin, he ascended to heaven, to his throne, na kung saan siya po ay maghahari. Paano po yung mga kapatid maghari? Maghari sa kaharian ng kaharian ng biyaya. Kaya tama po yung sinasabi ng ibang mga pastor na God established His kingdom. Okay, kingdom of grace. Pero mga kapatid, may mga propesiya na dapat po nating maunawaan katulad po sa Daniel 2. Yung Daniel 2 mga kapatid ay isang kaharian na itatatag in the last days. Ibig sabihin, sa panahon po ni Kristo, it is still not the last days because it is actually the beginning of the gospel of salvation for the Christians. Na kung saan ay it was actually given to the Christian church because the Jewish church had rejected Jesus Christ. Yan po yung talagang nangyari po sa kasaysayan. Kaya nga po itong babaeng ito is representing the Jewish church. Well, Christ has been brought up through Mary, na siya po ay member ng Jewish church. Okay, ngayon po mga kapatid, bakit nabalutan po siya ng araw? Okay? At alam natin sa Bible, ayon po sa ating pag-aaral, na yung star, sun, moon, they are actually harbors light. Nagdadala po siya ng liwanag. Kaya ayon po sa Psalms 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ibig sabihin, itong iglesyang ito, the Jewish church, actually are guided. Okay? Guided po sila ng salita ng Diyos. Na kung saan ay ang sino mang tumalima sa salita ng Diyos
sila po ang representative of the true church ng Panginoon. Okay? So yan po yung explanation po dito, na yung woman dito mga kapatid ay binalutan or nadamitan po siya ng araw because she was actually guided by the word of God through the scripture. Okay? Sila po ay guided by the word of God. Now, what does the moon under her feet represent? Bakit po kaya na under her feet ay may buwan? Okay? May moon. Kaya hindi po natin talaga ma-apply na si Mary po ito, no? Dahil ito po ay yung babae dito ay pinapakita lang po yan na nabalutan po siya, may damit po siya na araw, tapos ang kanyang sa paa doon under feet ay moon. Okay, at alam natin mga kapatid na yung moon is just a reflection of the sun. Ibig sabihin, na sabi po ang komento po dito sa Great Controversy, na anong ibig sabihin ng pinapakita mo dito na ang babae ay nabalutan siya ng kanyang damit na araw, tapos under her feet ay may moon. Okay. So ibig sabihin, it has connection with the reflection of light from the sun. Tingnan po natin. During the first 2,500 years, 2,005 years, okay, of human history, there was no revelation. Those who had been taught of God communicated their knowledge to others, and it was handed down from father to son through successive generation. The preparation of the written word began in the time of Moses. So dito po mga kapatid ay maging klaro po ang ating pananaw na before Moses, the one that guided God's people, the woman, was actually by verbatim. Okay? Ang mensahe po ay transmitted sa pamagitan po ng verbatim or pagsasalin sa yung ating yung true verbal na sinabi lang po ng magulang sa anak at ang anak na yun maging magulang din at yun ay maikwento niya rin sa kanyang anak. So it is just actually verbatim, no written word yet. So therefore, within 2,500 years, okay, before Moses kasi mga kapatid, okay, na nangyari po yan mga kapatid na from the creation up to the flood, ilan po yan? Sabi nga po sa history ay 2,000. So after that mga kapatid, 500 years later, doon pa sinulat yung Bible. Kaya yung 5 books of Moses. So ibig sabihin mga kapatid, within the 2,500 years, wala pong scripture, wala pong Bible. So ang babae na ito ay nakaapak doon sa moon. Ibig sabihin, that is during the time that there is no Bible yet. Wala pa pong scripture. Ibig sabihin, itong babae mga kapatid ay nag-exist na. Okay? Before pa. Kaya, ang representation dito mga kapatid, nakaapak po siya sa buwan. Okay? Na yung buwan ay actually a reflection of the sun. So the preparation of the written word began in the time of Moses. Inspired revelations were then embodied in an inspired book. Though this work continued during the long period of 1,600 years from Moses, the historian of creation and the law, to John, the recorder of the most sublime truths of the gospel. Kaya dito po mga kapatid, na itong moon representing that period of oral tradition.
Kasi wala pa pong Bible, ano? Wala pa pong scripture at that time. So therefore, itong babaeng mga kapatid ay nag-exist before pa man. Yan po yung pagkaunawa dito or prophetic insight po natin na ang pagtanaw po dito sa propesya na ito, itong babae representing God's people existed before the Bible was written. At ang kanilang basihan ng kanilang paniniwala ay sa pamagitan po ng oral tradition. Ibig sabihin, sinabi ng magulang sa anak, okay, sa grandparents, patungo sa mga apo. Yan po yung oral tradition. It was verbatim. Kung ano po yung sinabi ng magulang, yun din po ang sasabihin ng anak. Okay? So yun po yung kahulugan po rito. Okay? Now, punta po dito tayo sa what does her crown of 12 stars represents? Dahil isa-isayin po natin yan na bakit mayroon po siyang corona. Ano pong ibig sabihin ng 12 stars dyan? Okay. Matthew 19 verse 28 says, And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. The authority and covenant or government of the church. Thus, the 12 patriarchs, the 12 tribes, the 12 apostles, later the 144,000. 12,000 out of the 12 tribes. So, ibig sabihin mga kapatid, itong representation ng 12 stars actually is God's authority that has been given to His people. Okay? Ang una pong tinawagan niya din po ba yung mga Israelite na nag-umpisa po kay Jacob. Si Jacob po ay nagkaroon ng 12 sons. Okay? Kaya yung 12 tribes na yun po yung unang government of God, the theocratic government of God. Okay? Theocracy. Na ang Diyos po mismo ang actually ang hari dito. Na kung saan He has set His government. Nagkaroon po siya ng government, may authority. Kasi ang crown po dito is actually the authority. And it will actually notice along with the history from the 12 tribes or 12 patriarchs. Okay, alam natin patriarchs mga kapatid ay mga kwan po yun. Yung mga patriarka. Yun po ang ginamit na Panginoon during the time ng theocratic government na ang Panginoon mismo ang nangungusap sa kanila. Okay? Dito sa 12 tribes mga kapatid, yun ang Panginoon mga kapatid ay mayroon po silang mga pari during the time, may king. So yun po yung mga kapatid, yung government of God. Sa 12 apostles mga kapatid, yun po yung pinili ng Panginoon, the disciples. Yun po ay the form of government of God na kung saan ay 12 representing His government. And later, His government in the last days will be what? Will be the 144,000. Yun po yung mangunguna. Kasi ang ministro mga kapatid na ngayon, papalitan po yan ng 144,000. At yun po mga kapatid yung mangyayari in the last days. Kaya there is a purification in the church. Atin po yung mapag-aralan as we study, especially with Revelation chapter 14. Now, dito po tayo mga kapatid, sabi rito sa verse 3 and 4, And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads.
And his tail, verse 4, drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Kaya nabanggit po yung verse 5, na kung saan ay yung babae ay manganganak. At yun na nga po mga kapatid, it was caught up to heaven, na dadalhin po sa langit, at yun na nga po yung ascension niya. And the great dragon was cast down. Okay. So ibig sabihin, ang event na ito mga kapatid is successive. Successive po ito. Succession. Pagkatapos ng panganak si Kristo, okay, mamatay po siya, ano po mangyari? Matalo si Satan. Ngayon aakyat si Jesus Christ. Kailan po ihulog si Satan? Ang tinuturo po kasi sa church, sa creation po inulog na si Kristo, si Satan. At yun po ang dapat nating i-correct. Sa panahon po ng creation or sa Eden, ay hindi pa po hinulog si Satan. Okay? Tingnan po natin sa ating pag-aaral. Dahil ang pagkatalo po ni Satan ay hindi po nangyari before or during the creation. Okay? Yung kanyang action during the time sa kay Adam and Eve, actually it is a temptation na gusto niyang ariin ang lupa. Pero mga kapatid, wala pa po yung paghulog sa kanya. Bakit po? Atin po yung mabasa mamaya, na kung saan ito po yung mga bagay na mali na tinuturo, na kung saan ay hinulog daw si Satan during the time of the creation, na kung saan ay nandoon na nga si Satan sa Garden of Eden. Yan po yung pagkasabi. Pero tingnan po natin dito sa ating pag-aaral. Dahil mayroon po tayong prophetic na pananaw based on what is the record. Okay? From the Bible. Ay sabi po rito na yung dragon na ito, the great dragon was cast out, that old serpent. Bakit po siya tinawag na old? Dahil yun po ang nag-deceive kay Adam and Eve. Ibig sabihin, itong event na pag-cast out sa kanya, hindi during that time. Okay? Kundi, kailan? Noong umakyat si Kristo, Christ became the Michael. And he fight against Satan, and Satan was actually cast down to earth. Kaya nagalit siya sa church. Kaya nagkaroon persecution mga kapatid during the early Christian church, especially sa Smyrna. Kaya dapat po yung buo ang ating pananaw na ang pag-cast pala kay Satan, hindi po doon during the time of Adam and Eve. No, he was not yet cast out of heaven. Bakit po? Sa panahon ni Job, di po ba? Sa panahon ni Job po, may access pa po si Satan akyat baba at nangungusap pa siya sa Diyos. Sabi ni Satan, nakita mo bang alagad mo, si Job? Naging matuwid yan dahil binibigyan mo siya ng pabor. Anong sabi ng Panginoon kay Satan? Sige, item mo si Job, pero wag mo lang kunin ang kanyang buhay. Ayun. So ibig sabihin, Satan has still access during the time. At dito mga kapatid, sinasabi po natin na ang pag-akyat po or pag-cast down kay Satan nangyari after the resurrection of Jesus Christ. Yun po yung pangalawang pagkatalo niya. Tingnan po natin sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral. I am just giving you the bird's eye view na makikita po natin, ganun pala yun, na pag-akyat po ni Kristo ay naging Michael na po siya. At
Yun ay po yung pag-away nila ni Satan. At hinulog si Satan dito sa lupa, kaya nagalit siya. Kaya he persecuted the Christians. Okay? Tingnan po natin mga kapatid. Okay? So, he was cast out into the earth and his angels were cast out with him. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Ito na po yung ating chart kanina na ginamit. Itong babae ito po yung Jewish church. Kasi before pa po ng Christianity, okay, bago pa po pinako si Kristo dito, ay mayroon na pong bayan ng Diyos, di po ba? So therefore, this woman actually is a symbol of God's church throughout the history. From the time of the creation up to the time when the Bible was written, okay, sinulat po ni Moses ang part po ng Biblia, especially yung 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So yun po yung 5 books of Moses. Na yun po ay sinulat 2,500 years before the creation. Okay? So itong 2,500 years ay naging what? The period without the Bible. Kaya nga po itong babaeng ito ay nakatayo sa moon. Okay? So, church na kung saan ay nandyan po yung kasaysayan na magsabi po sa atin, especially sa binanggit po sa Great Controversy, na kung saan ay within 2,500 years, ang ginamit po na instrumento para ang katotohanan, ang liwanag, ay maipahayag ay sa pamagitan po ng oral tradition. At ngayon mga kapatid, nakita natin dito, pinakita po sa verse 3 and 4, na mayroon pong dragon, na mayroon po siyang 7 ulo. Okay? 7 ulo, at sabi nga po rito mga kapatid, ay mayroong korona. Okay? Ang korona dito mga kapatid, bakit kaya sinabi rin po nga na 7 ito? Okay? 7 is actually what? 7 is a complete. Ibig sabihin, buong kapangyarihan. Katulad mo ng yung ulo dito. Ano po bang simbol ng ulo? At bakit 7 yan? Okay? At mayroon din po siyang may corona din siya. Ang corona po ay authority. So saan nalagay yung authority at that time? Noong pinanganak si Kristo. Kasi ito po yung babae, the Jewish church, ay mayroon pong tagapagligtas na si Kristo na ipanganak kay Mary. Ngunit ano po ang ginawa ng dragon? Gusto niyang patayin si Kristo. Okay? So, he wants to devour the man-child. Yan po ang sinabi sa talata sa 5. No? Ngunit, siya po ay niligtas. Kaya natalo. Okay, tingnan po natin pagpatuloy po ng ating pag-aaral. Ano po yung representation dito? Who is the dragon here? Okay? The dragon is walang iba po mga kapatid kundi ang devil. In verse 9, Satan. Dahil sinabi nga po the old dragon. Old dragon, tinawag siyang old dragon because he was actually at the beginning sa creation. Nung na-create na si Adam and Eve, siya ang nag-deceive kay Adam and Eve. Kaya tinawag po siyang old dragon or serpent. At what do his 7 heads indicate? Ano pong ibig sabihin nitong 7 heads? Okay. The number 7 indicates what? Completeness. At alam natin mga kapatid, yung heads is actually representing what? Representing the church. Okay? So, ang
church, the complete, lahat po ng religion at that time, sa panahon po ni Christ, hawak po yan ng kaaway. Kaya yun po yung completeness. 7. At mababasa po na natin sa Acts of Apostle 5:8-5 na 7 denotes completeness. And heads denotes religious bodies, which actually depicted in Revelation 17 verse 9 and then chapter 13 verse 3. Okay, atin po yung mapag-aralan sa chapter 17. Pero dahil ito po ay nauna, kaya we actually talk ahead the study na ang representation po dito mga kapatid ng dragon na ito at yung heads na ito ay representing the churches which the dragon holds. Siya po ang may kapangyarihan diyan. Thus, Satan controlled all the churches at the time of Christ's birth. So lahat po ng reliyosong grupo mga kapatid ay hawak po ni Satan. Kontrolado ni Satan. Kaya may authority po. Kaya mayroon po siyang crown. And then, what do these 10 horns indicate? Itong 7 heads mga kapatid, mayroon po siyang mayroon din pong dito, yung dragon na ito ay mayroon din po siyang 10 horns. At kung ating pag-aralan po sa Daniel chapter 7, yung horns actually representing what? Civil power. Okay? At ang civil power na ito mga kapatid, yan po yung tinatawag nating kapangyarihan na ginamit ng church. Okay? So, 10 denotes universality naman. Okay? So, ang 7 denotes completeness. 10 is universal, katulad po ng 10 tools. Okay? Yung 10 tools doon sa Daniel 2, it's universal. Katulad din po ng 10 virgins, universal po yan. So, ang horns represent civil powers. That is Daniel chapter 8, verse 20 to 22. Thus, Satan controlled the civil government of that day. Kaya mga kapatid, itong religious at saka yung civil was controlled by Satan. Kaya nga po, ginamit po yan ng kaaway, ginamit po yan ng dragon ni Satan, ang kapangyarihan yon para usigin ang ipinanganak or ipanganak ng babae na sa pamagitan po ni Mary. What do the 7 crowns upon his head depict? Kasi itong 7 ulo mga kapatid, mayroon po siyang corona na sinabi natin kanina. While the dragon ruled both civil and religious worlds, he crowned the religious. Thus the church held the scepter. The church sat on the dragon's throne. So yun po mga kapatid, yung kapangyarihan po ng dragon ay nasa iglesia. Kaya nga po, hinuusig yung Jewish church. Okay? Na kung saan ay yung Jewish church na ito ay under the rule of the Romans at the time. Kaya what is meant by the dragon casting a third part of the stars of heaven to the earth with his tail? Atin pong mapapansin dito sa picture na ito na mayroon po siyang third part of the stars of heaven. Ito ay representing the angels, the fallen angels na maging kasama po niya. Okay. So yan po mga kapatid, yung existence ng dragon na ito ay mayroon po siyang kapangyarihan pa. Okay. Kaya nga po, noong hinulog siya, ay may kasama na siya. Kasi during the creation, mga kapatid, hindi siya kaagad makagather ng third part na yan. Di po ba? So, ibig sabihin, mayroon pa pong pagpapatuloy na access. May access pa si Satan sa langit.
From creation up to the time of Christ. May access si Satan sa langit. Paakyat pababa po siya. At nangungumpanya. Mayroon po siyang nangungumpanya po doon sa langit para madala niya yung third part. Until the time when Christ was actually crucified on the cross and He was resurrected and Christ go up to heaven. And then, doon po sila naglaban. Okay, yun po yung nangyari. At kung basahin po natin yung great controversy, ayun na nga po mga kapatid, na there is a fight in heaven, pero mga kapatid, ang nangyari dito, ang ating pong pagkaunawa ay nangyari daw po yung gera sa langit during the time of the creation or sa panahon na si Adam and Eve ay na-attempt ng serpent. Yan po ay hindi tamang pagkaunawa. Okay? Dahil nangyari po ang fighting when Christ go back to heaven and He has the authority. Yan po yung sinabi niya sa Matthew 28 verse 19. All authority was given unto me. So si Kristo may authority na. Nagkatawang tao po siya, pinanganak po siya, gustong patayin ni Satan, pero hindi nanalo si Satan yun. Okay? So yun po ba, mga kapatid, yung sinabi pa po dito sa Spirit of Prophecy, Testimonies for the Church, Volume 3, page 115, Satan in his rebellion took a third part of the angels. Nagrebel para mula pa doon mga kapatid, kasi nung na-create po si Adam and Eve, doon na po sinabi ng great controversy na nainggit ito si Satan na ako ang second to the rank. Pero bakit si Kristo ang kasama sa creation? Di po ba? Kaya nainggit siya mga kapatid. Sabi niya, ako ang pangalawa sa ranggo dito. Bakit si Kristo ang kasama sa creation? Kasi siya ang representing actually the Son. He was the begotten Son of God before He was incarnated or bago po siya ipinanganak sa lupa na naging tao. Okay? So ang nangyari mga kapatid, doon pa lang ay nagkaroon na po ng rebellious spirit si Satan. Pero hindi pa siya hinulog mga kapatid. Ngayon, may access siya sa lupa nung nag-create ang Panginoon ng sanglibutan. Okay? Wala si Satan. Sabi niya, bakit ako hindi sinama sa creation? Ang sinama lang doon yung anak. Okay? Kaya sabi doon sa Genesis chapter 2, di po ba? Na kung saan ay God, okay? God Himself, actually ginamit po yung God doon, ay Elohim. Ang Elohim mga kapatid, kung pag-aralan po natin sa Hebrew word, ang Im, the last I am, in the name Elohim. Ang Him doon mga kapatid is plural. Pero singular po siya. Okay? God, di po ba? Pero sa translation, mga kapatid, God lang siya. Pero sa Hebrew word, ay plural po yung Elohim. Kung singular lang mga kapatid, El Shaddai, Elohim. Yan po, Ela, El. Yan po yung singular. Pero pag sinabi natin po Elohim, ay plural in form but singular in meaning. Kaya naniniwala po tayo sa Trinity. Ano? Kasi trion, tatlo sa isa. Yan po yung mga kapatid yung pag-unawa po ito na sa Genesis 1:1, in the beginning God created. Okay? So God there is Elohim. Plural po siya.
Kaya doon sa verse 2, chapter 2, verse 7, diba? Ay sinabi doon, at sinabi nga po doon mga kapatid, na let us make men in our own image. So ibig sabihin, ginamit po yung plural. Let us. Ibig sabihin may kasama. Okay. Kaya nga po yung God doon is plural in form but singular in meaning. Nag-iisa po sa purpose na kung saan ninais ng Panginoon natin pong maunawaan. So, they turned from the Father and from His Son and united with the instigator of rebellion. Kaya yung mga anghel, the third part, ay sumama kay Satan. Kailan po yan? Hindi po yan nangyari during the creation. No. Ang nangyari mga kapatid, na noong pinatay si Kristo, ay natutuwa yung ibang mga anghel doon. Nanalo na. Pero nung na-resurrect si Kristo at umakyat sa langit, yun na po ang katapusan ng third part of the angels dahil hinulog sila kasama ni Satan dito sa lupa. Kaya nagalit ang dragon sa babae. Sino pong babae datan? Christian. Kaya nga po mayroong persecution sa mga Christian dahil nagalit yung dragon dahil hinulog na siya sa lupa. Kaya mula noong panahon na si Kristo po ay umakyat sa langit, wala na pong access si Satan sa langit. Hindi na po siya makaakyat doon kasi si Kristo na po ang hari. Siya is a king of the kingdom of grace. Yun po yung trono niya na sinabi po sa verse 5 na pumunta po siya as in a throne, in his throne, the throne of grace, na siya po yung trono ng biyaya na kung saan ay nasa kanya po ang pag-asa ng Kristiyano. Kaya hanggang ngayon mga kapatid, there is still struggle. Okay? The controversy is going on. The stars represents the fallen angels. They voluntarily followed Satan in rebellion. Hindi po sila pinilit. Okay? Kundi they follow na para bagang ito mabagsik na leader ito. Kaya the third part of the angels followed Satan. He drew the third part of the stars. Yan po yung ibig sabihin niyan. They voluntarily followed Satan in rebellion. Had he forced them, kung sila pinili mga kapatid, sana claw, yung parang pangtusok talaga ba? Hindi ganun mga kapatid. Ang ginamit po dito ay tail, buntot. Pag buntot mga kapatid, ay follower po yan. So they followed the dragon. What is meant by dragon standing ready to devour the man-child as soon as it was born? So ito po mga kapatid, yun na po yung kapanahunan ng Jewish Church na si Mary buntis. Okay? He is a member of the Jewish Church. Okay? Ngayon, anong ginawa po mga kapatid? Satan waited for the coming of the Messiah, Jesus, and tried to destroy him. The decree Herod made to destroy all male children under 2 years old, that is recorded in Matthew 2:16 and 18, illustrate this. His failure to do so represents Satan's first defeat. Ayan. Doon po sa creation, hindi po na-defeat si Kwandon. Si Satan, di po ba? Wala pong rason na i-cast down siya dito sa lupa. Nasabihin na, ihulog na kita. Because God is a God of justice. Hindi po niya ginawa yun. Bakit pinahintulutan man ng Panginoon na umakyat baba si Satan sa panahon ni Job? Di po ba?
dahil mayroon pa po siyang access. Until the time of Christ. Kaya nga, matigas pa rin si Satan sa panahon ni Kristo, di po ba? Na siya ang may-ari. Kasi may access sa langit eh. Si Kristo, nagkatawang tao. Ang kanyang access lang mga kapatid, yung kanyang pananampalataya na nagtiwala siya sa Ama. Nang Ama ay hindi magpabaya o even the angels actually, angels of Jesus Christ, ay ready to protect. Pero anong sabi ng Panginoon? No. I will go alone. I will save the people. Kaya may star na nahulog na may key. Yun po yung yabi na magbukas po ng kalalim-laliman because Satan is actually deceiving the earth. Napatunayan niya na siya ay hindi Diyos of injustice. Kaya noong namatay si Kristo, talagang nagluksa yung langit. Pero mga kapatid, noong nabuhay siya, wow, yun na po mga kapatid, na umakyat po siya. Kaya ang pangalan niya, Michael, he stand there and fight against Satan. At hinulog po si Satan. Yan po yung actually, ito po yung first defeat niya, ay hindi pa siya hinulog. Okay? Okay, may access pa po siya. Pero noong panahon na po ng crucifixion, mayroon pa po siya. May access pa po siya. Pero at the time when Christ entered in heaven, yun na po mga kapatid actually, yung pagkahulog kay Satan. Sabi rito, pansinin po natin sa verse 7. No? Atin pong nabasa, chapter 12, verse 1 to 5 and 6. Okay? Punta tayo ngayon sa 7, verse 9. So, successive po ito na nangyayari. Okay. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent. Ito po yung mga kapatid yung old serpent, naalala nyo sa creation, sa panahon ni Adam and Eve, yun ang old serpent. Ibig sabihin, nangyari na yun. Hindi pa siya nainulog. Ngayon, tinawag siyang old serpent dahil siya ay napatunayan na deceiver. Pinatunayan talaga ng Panginoon na ikaw ang nagplano sa akin na ako'y patayin mo noong pinanganak ako. Yan po mga kapatid yung doon. Yung logic doon mga kapatid. Called the devil the Satan, which deceiveth the whole earth. Ibig sabihin mga kapatid, napatunayan na deceiver talaga siya. Kung nangyari po yung pagkahulog sa kanya doon pa lang sa creation, mali na po. Dahil at that time, wala pa siyang nag-deceive. Kundi si Eva lang. Di po ba? So, klaro mga kapatid, klaro po na may mali sa mga pagtuturo po. Na kung saan ay sabi hinulog daw si Satan doon pa lang sa panahon ni Eva. Mali po yan mga kapatid. May access lang siya sa lupa at sa langit. Okay, paakyat pababa po siya. Dahil siya ay may kapangyarihan. May kapangyarihan din po siya mga kapatid. Because he is second in command. Okay? Pero nung pinagplanuhan niya patayin si Jesus, ayun, bumalik na si Kristo. And he became Michael. He leads the army and cast Satan down on earth. Kaya sabi rito mga kapatid, and when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Yan na po mga kapatid, ang pag-persecute niya sa Jewish church.
Nakita niyo mga kapatid? So yun po mga kapatid, yung talagang tunay na mga pangyayari po rito. Ito po ay bahagi lang ng ating pag-aaral dito sa Revelation chapter 12. At medyo time na po mga kapatid. So we will actually end at this point of time. Sundan natin yan bukas. Dahil ayoko po na magsobra tayo isang oras, lampas tayo ng isang oras, ay hindi rin po maganda. Dahil mabulunan po tayo sa mga katotohanan na inihalatag po sa atin na kung saan ito po yung katotohanan na si Satan pala po mga kapatid ay hinulog during the time when Christ already ascended to heaven and sit on His throne of grace. Na mayroon po siyang trono na itinayo. Yung kanyang kaharian po ng biyaya. Na siya po ang King of Grace na kung saan ay binigyan niya ng pag-asa ang lupa dahil may susi po siyang binuksan niya po . And then nagkaroon po ng Christianity. Yung locos na yon na lumabas doon pagkaroon ng usok. Ang usok ay crucifixion of Christ. Nagkaroon ng early Christian church. Nagkaroon ng power ng church. Inusig ngayon ng dragon dahil after ng labanan nila doon, hinulog na siya dito. Kaya he persecuted the church. At yun po sa kapanahonan ng Smyrna. Okay. So yan po mga kapatid, yung kabahagi po dito sa ating pag-aaral. At bukas po ay dagdagan po natin ng ating patuloy na pag-aaral po dito sa Revelation chapter 12. Di ba? Exciting mga kapatid, na parang hindi natin na pag-aralan ito. Pero klaro po mga kapatid, logically speaking, kung ano po mga pangyayari at nilalatag po natin dito, ay ito po ay ayon po sa banal na kasulatan at spirito ng hula. Okay? Any reaction? Brother Marshall? Ang iba natin siguro mga kapatid ay nasa online lang po sila kaya hindi po natin nakasama ngayon. Kaya dito po si Brother Marshall. Sige po, may response po kayo. Unmute your microphone. Alam mo, gusto ko lang i-share na, Pastor, God bless, na napakasaya ko na nakikinig dito, Pastor, sa kung paano excited ako sa mga napakinggan ko na hindi ko alam yung sasabihin ko na ang parang ano lang yung maling aral ay blessing pa rin na salamat kasi kahit papaano nandun yung unang aral ng Seventh-day Adventist kaya nagustuhan ko itong lalong napaka hinog na mensahe na tamang-tama na sana sa Panginoon ay maging blessing sa karamihan po, Pastor. Amen. Amen. Okay, so yan po mga kapatid, si Brother Marshall ay bagamat sabihin natin na siya lang po ang sa online ngayon, kasama natin sa live natin. Pero ang ating mga kaibigan po ay mag-follow dito. I hope that you are also blessed. If you have any question mga kapatid, pwede lang po na i-type ninyo sa comment section. At atin pong pagsikapan sa tulong po ng Panginoon. Dahil ako po ay instrumento lamang po dito para may share po ang katotohanan ito. Ngunit ito po ay nanggaling sa salita ng Panginoon, sa kanyang gabay, sa Espiritu Santo na nagtulong po sa atin upang atin pong lubos maunawaan itong ating pag-aaral. Kaya si Brother Marshall ay tuwang-tuwa sa mga pag-aaral na ito dahil dito po na nababago ang kanyang pananaw sa mga bagay-bagay spiritually dahil ito po ay talagang tumpak at ayon po sa kasulatan ng ating pong
pagkalatag po ng mga sirkumstansya at mga pangyayari po rito ay ayon po sa makahulang pananaw na ipinahayag po sa ating Panginoon. Okay? So to close with our study today, we are happy that Brother Marshall is here. Any additional, Brother Marshall, bago po tayo magpanalangin? Ano lang, Pastor, yun po kasing mga napaka-exciting na mapakinggan ay yung mga question mark na matagal nang noon pa na parang hinihintay kong mapakinggan sa mga pastors o ano, na ako mismo yung nagbabasa ng Lesser Light at saka Great Light na Bible ay matagal na tanong, halos seminar lahat o ano, wala, parang nasasabi na doon yung sisitan ay doon kung paano, ang question kasi doon ay kung paano maipaliwanag ng buong buo at saka hindi hindi maraming klasing opinion ng mga pastor o nagpapaseminar ay ngayon ay parang Klaro, ano? tuwa ako na kasi napaka-exciting na mula nung napakinggan ko yung mga mensahe mo ay wala nang ibang pwedeng magsasabing iba o ano, kasi ako na ang nag-umpisa naumpisa no. Kaya dito parang hinog nga talaga na pagkain na magbibigay ng buhay at saka mag-ano ng sakit, magalis ng sakit ng Amen. saka physical, Pastor. Thank you. Okay, maraming salamat mga kapatid at maraming salamat Brother Marshall sa iyong testimony din kasi isang malaking testimony po yan mga kapatid, ano, na si Brother Marshall ay nakatagpo po ng katotohanan ito na sana po kayo at ibang mga kaibigan natin na sumusubaybay po dito sa Prophetic Insights ay maliwanagan din po at magkaroon po ng katiyakan sa kanilang pagkakilala po sa katotohanan. Tayo po ay manalangin. Our dear and kind lovely Father, once again, oh God, at this moment, we'd like to thank you for the messages that we have heard, oh God, especially that we are studying the book of Revelation. Na nandito po kami sa chapter 12, na nawa ay tulungan po kami sa mga pag-aaral na ito, Panginoon. Dahil wala po kaming kakayanan na unawain po ito, kundi kami lamang ay naniniwala po na kayo ay mangusap sa amin. Now, what we need now is the present truth that will straighten our path into righteousness. Na nais namin, Panginoon, na kayo po ang siyang lumukob sa aming mga buhay, na kayo po ang gumagalaw, kayo po ang mamuhay, at maitaas po namin ang inyong pangalan, and your name will be glorified because you will be establishing the kingdom of glory that your people will be glorified too before you come. Thank you so much, oh God, for the blessing. Thank you for everything, and forgive us and cleanse us from all unrighteousness. We pray all these things in the love of the Lord Jesus. Amen. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. God bless. Goodbye.